through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela, through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 D-Way FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. And Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing. In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116, DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9, DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062, DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197, DXFE AM, the Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps. FEBC Philippines, until all have heard. Ang oras, 10:30 ng pagkaaga. Updates at mga latest programs and services ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa iyong kaalaman at kapakinabangan. Kasama ang ating mga broadcast partner dito sa Aranduyoy sa Pag-uswag. Pagkaaga sa Indo mga ka-Kirians, kumusta po kamo? Sana kamo ay nasa mabubuti at magagandang kalagayan ngayong Monday morning na ito. Kung medyo nagngangalas po kamo kung nataiba ang boses na sa Indong nadadangog. Yan po ay dahil ang satuyang Ate Mel ay wara ngunyan. Siya ay nag-attend kang sarong seminar or workshop siguro somewhere in, if I am not mistaken, somewhere in Tagaytay. Yan, kaya Ate Mel, kung kamo man po ay nagdadangog ngunyang pagkaagang ini, ano ay dae po nindo lingawan ang the joke yung bulalo na inyong joke lang po sa mga ano natin, no? But anyway, Ate Mel, yan, ingat ka po, and with Pastor Abel, and syempre sa Indo ngunyan mga ka-Kirians, kamo ay nagdadangog sa himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY FM, the station that cares. At syempre, sa ngaran po ni Melissa Serio Manzanilla, ako po ang sa Indong makaibanan ngunyang agang ini. Walang iba kundi si Alvis Ray Aison. Ngunyang pagka
kaagang ini no, medyo mauran-uran. Ibaanan po nindo ako sa sarong episode kang satuyang programang Aranduyog sa Pag-uswag. Kaibanan ang saro sa satuyang mga broadcast partners na sa to pong makakaibanan na in just a little while. Kamo po ay may mga kahaputan sa satuyang guest at Chan. Pwede po kamong mag-text sa satuyang telepono numero 0998-843-0573. Pwede man po kamong mag-DM or direct message sa satuyang official Facebook account, Care 104.3 The Way FM. At syempre, igwaman po kitang YouTube channel, Care 104.3 DWAY-FM. Igwaman po kitang IG or Instagram account sa Care 104.3 DWAY-FM. Sa satuyang IG account po, mailing po nindo dyan ang mga activities kang sa tong himpilan. So mga promotions ta, so mga magkapirang announcements. And para naman po sa mga wara sa saindang mga tahanan, pero kung nais po nindong makinig ng mga programa ng himpilang ito, pwede po kayong bumisita sa ating online streaming site na bit.ly/thewayfm. Lalo na no, kung nais nindong ma-enjoy sa mga music, sa mga musical programs natin, yan, pwede po kamong magbisita sa satuyang online streaming site. Siyempre, duman man sa mga nais makamit ang iba pang mga Hakerians ta or mga musta, ang satuyang mga broadcast partners din or ang mga volunteers ng ating station. Yan, pwede po kayo maging bahagi or maging parte ng ating group chat sa Messenger, Hakerians Official GC. It's 10:36 in the morning. Bago po kita mag-urulayan sa programang ini, daungon ta po muna ang magkapirang mga pagiromdom sa satuyang himpilan. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik po ang programang Aranduyog sa Pag-uswag. Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliranay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. 8 na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna.
kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang unay mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na. Akuin mo na. Akuin mo na. Diba? Nakikinig pa rin kayo dito sa himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY FM. And syempre, nagdadangog pa din kamo sa programa na Aranduyog sa Pag-uswag ngunyang Monday morning na ini. And syempre, every other Monday, iba po kitang nakakaibanan sa programang ini. And ang ngunyan po, I am happy and glad to introduce sa satong mga kakeryans ang saro sa satuyang mga broadcast partners hali sa Bureau of Jail Management and Penology Bicol. Warang iba kundi si Ma'am Ruth Castor, ang Senior Jail Officer 1 ng BJMP Bicol. Good morning po, Ma'am. Okay, marhay na aga po, Sir Alvis Aison, sa mga viewers at listeners po ng Care 104.3 DWAY FM Aranduyog sa Pag-uswag. Sa ngaran po kang Regional Director kang BJMP Region 5 na si Jail Chief Superintendent Elena B. Rocamora. Marhay na aga sa Indo, Gabos. Yun. Kumusta po kayo, Ma'am Ruthie? Okay lang po, Sir Alvis. Yeah. Hi, Ma'am Mel. We miss you here. Yes. May may inaantay tayong kay Ma'am Mel. The joke lang po. But anyway, yan. I'm so glad, Ma'am Ruthie, na you are doing good and you are doing well ngunyang medyo mauran-uran na pagkaaga. Especially na ngunyan is medyo di na ganun ka ulan, but I'm glad na nakaabot po kamo digdi sa toyang programa. Yes, sir. Yan. And Mama, so ngunyan po igo po kitang pag-uururunan, no? Ano po ba ang naka po kaya digdi is igwa daw po na recruitment for the Jail Officer 1. Yan. Ano yes, po ba ang update regarding sa recruitment po ng Jail Officer 1 trainees po? Okay po. So, sa ngunyan po, ang mga aplikante for Jail Officer 1 trainees na trim down na po siya. Okay, kasi nagpuon po ang satuyang recruitment para sa JO1 trainees kang November last year pa. So for those who are asking kung ano na ang status kang satuyang mga aplikante po ngunyan, from 1,127 applicants, ngunyan po na trim down na po siya to only 304. Okay, so ganun po ang tawag niyan, ganun po kahirap yung pumasok talaga sa uniform service. Okay, so what's going to happen to this 304 na mga aplikante po? Update lang, no? Magkakaigwa po sila sa aga na initial medical evaluation. Digdi po, Sir Alvis, sa IME, hihiling po din kan sa muyang medical team sa pangunguna ka sa muyang Health Service Division na si Jail Senior Inspector Jesse Ronald Selga. Pigihiling po kung may kakulangan sinda sa indang hawak or kung igwasing ng mga tattoo na bawal po talaga iyan, Sir Alvis, no? Tapos kung iyaon na dyan kung igwasin ng problema sa mata, yan, dyan po mahihiling po. Tapos from there, ma-move forward na sila duman sa entry level exam. Ayan. So dili po sa entry level exam, Sir Alvis, 2 oras po ining exam na aramon man kung ano ang kakayahan kang intellectual ability ng satuyang aplikante. Igwa iyan na general information, English,
abstract reasoning, mathematics, igawa man po iyan na essay. Oh. Ayan, alam na nila. Okay. Alam So, na nila kung saan sila magfo-focus. Yes. Alright. So, a word of advice para sa tuyang mga aplikante, sa mga sumakapasa sa IM ni move forward sa entry-level exam is to know more about the BJMP, yung organizational structure, mission, and vision. It's very important na aram ta iyan. Okay, so para at least you would connect your course, how would you help the jail bureau, mga ganun ba. Ayan. Yun. So, natawan kita ni Ma'am Ruth na aside from the kung ano yung fields na pwede tang pag-adalan, pagfokusan for the exam is meron ding advice na familiarize with the BJMP's vision mission. And ano pa po ba, Mama? Dapat naman talaga kasi if you really wanna be a part of the Penology workforce or of any organization, dapat familiar ka sa saindang mandato. Yes, Di ka man tama. malaog sa sarong grupo kung di ka familiar kung ano talaga dapat ang nigibuhon mo. You basically should put your heart into it. Tama. So, kaipuhan, kasaro sinda or kaisa sila sa pag tupad kang mandato kang BJMP. Yes, opo. Yan. Ano po ba, Ma'am Ruth, yung requirements kung if you don't mind me asking po? Okay, actually, ang mga requirements dakulon po yan, iwa kitang documentary requirements, igaw man kita kay mga general qualifications. Duman na lang po kita, Sir Alvis, mag-focus sa general qualifications, no? Para at least yung mga gustong mag-pass kang sa indang mga application folders, probably for this year na, November this year na, kasi nagka-process na kita kang first and second batch kang sa tuyang mga applicants for the 2026 quota. So, ongoing pa po, Ma'am, yung application. Tama po ba? Hindi na po. Nag-close na po kami ng recruitment portal. So, basically, nasa second or third level na sa mga aplikante ngunyan. But for those who are listening, sa dami po ng kailangan yung asikasuhin ng mga documents, might as well na ngunyan pa lang, magreparo na po sinda. Mag-asikaso na. Mag-asikaso na sinda. So, it's very important na dapat you are a citizen of the Republic of the Philippines. Pinoy. Ikaw. Yes. A person of good moral character. Graduate ka ki 4-year course from a recognized institution, must possess the appropriate eligibility. Dapat civil service professional ka or board passer ka. Yun. I see. So, must not have been dishonorably dismissed or discharged from previous employment, and must not have been convicted by final judgment of an offense or crime involving moral turpitude, and must not be less than 21 years old and not more than 30 years of age. Ayan. So, kung pasok po kayo doon sa edad, ayun, apply na po kayo. About the height pala. For male, 5'2" in height. Sa female po, 5 flat. Yun. So, I think madami-dami naman yung nandun sa range na yun, yung pasok doon. So, if kayo mga Kerians ay pasok sa mga qualifications na hinahanap ng BJMP Region 5, might as well na mag-start na tayo mag-prepare ng ating mga documents. And, na-mention nyo po, Ma'am, no, earlier, ina-assess nyo din po kung may problema sa eyesight, Opo. yung isang applicant. Opo. May specific, dapat po ba yung vision niya is 2020? Ano po yung, if Yes, you don't opo. mind me asking, Ma'am? Ganun po. Dapat 2020 vision and hindi dapat siya colorblind. Okay. Opo. It is very, it's imperative na hindi siya colorblind. Natawa si Coach. You might wanna ask, bakit kaya? Oo, kasi Yes, Ma'am. paano kung yung PDL, naka-yellow yan lagi. Supposedly inside the jail facilities, naka-yellow po yan lagi. And also, pagka hindi mo makita yung kulay na di ba? Mahirap yun. Baka palpasin mo. Sumama sa dalaw ng mga sumama sa daloy ng mga dalaw natin. Yes. Diba? Or Yun. we're not really asking for it, but if you have a target na but we don't usually pray for that. But definitely
dapat yung kulay na inaano is dapat sa pool doon sa kulay na tama. Yes. Di ba? But if you're supposed to shoot blue, and then since you're colorblind, blue became yung violet. Yung ano. Well, violet pala is my favorite kulay. Ay, favorite color din po yan ng ating station manager. Hello po yeah. kay Galing Ma'am po sila Yvette. last week pala sa amin. Hello yes. to SM Yvette. Pao, hi Ma'am Yvette. Yun. Salamat sa dalan yung kakanin. Yun. Ayun So, po. kailangan pasok tayo doon sa general requirements. And yun nga, sabi nga ni Ma'am Ruthie, we must, we advise and encourage you na if you would like to apply, mag-start na tayo asikaso ng ating mga documents. Oo, madami-dami po kasi yun, Sir Alvis. Kailangan mo ng photocopy and the original transcript of records, the diploma, clearances from the NBI, barangay, police, prosecutor's office. So this, hindi nyo to nagagawa lang sa isang linggo. It's a long process. So might as well asikasuhin nyo na rin po yun. Okay. So yan ma'am, if you don't mind me also asking ma'am, Yes, sir. ilang taon na po ba kayo sa serbisyo as a jail officer 1 or sa BJMP po? Okay. Pumasok po ako ng 2008. Hala, how old na kaya to si Pumasok po ako ng 2008. So, that makes me, I'm going to be 18 years in the service this November. Wow! 18 years, pwede na mag-retire. 2 taon na lang. I love the Bureau. Tatapusin ko yung 25 years ko. Hala, nagsalita siya. Okay lang po yan, ma'am. We thank you for your service po sa ating public, and at the same time kumbaga saludo po kami sa inyong serbisyo sa ating government. Yan, so also ma'am, I'm curious as well. People think na your job is just about security, yung pag-secure ng yung seguridad ng ating general public and yung pag-ensure ng safety ng ating mga PDLs. Pero let me ask you po ma'am, what's one part of your daily routine that would surprise? Ano po yung isang part ng daily routine nyo na pwedeng hindi pa familiar yung ating public or ang ating mga listeners? And something that's surprising to know about the daily routine ng isang nagtatrabaho sa BJMP. Okay, Sir Alvis, thank you for asking that question. No, binibigyan natin yung ating mga viewers and listeners ng perspective kung ano talaga ang isang jail officer. Okay, ewan ko kung ma-surprise sila nito. Okay, baka kasi iniisip na we are more on security kasi nga nasa uniform service, hawak lang namin ay susi, taga-bukas ng dormitory, yung dating tinatawag nila Sir Alvis na selda. We don't call that anymore. That's already dormitories. Okay. So, baka iniisip na lang hanggang doon lang kami sa rehas. Pag sama ng mga PDL to and from the court, hindi po. Okay. So, what the community should know is that kaming mga jail officers ay halos tatlong tao kami into one. We are social workers, we are teachers, and we are mentors, more than being jail officers. Okay, so you would ask, bakit social worker? In fact, no, we really encourage na mga licensed, social registered social workers mag-apply po sa amin kasi alam talaga nila itong work na ito. This really fits. Because our mission is not only about humane safekeeping and development of persons, humane safekeeping. Kaiba po duman sa clause na ito is the development of persons deprived of liberty. So basically, paggising ng ating mga PDL, igwa po silang schedule na susundon, the daily schedule of activities sa Laog Can Jail, which means na inio towards something that they would look forward to every day. Okay, iaon dyan sa tuyang mga services, malaog, arog kang educational, we have the livelihood, yaon po dyan sa mo yung pigaapod na
mentorship. Yan. So, pagturo sa tuyang mga PDL kay mga technical skills, which we do with partnership with TESDA and schools. Pwede mag-mention ng school? We want to say thank you to Bicol University Busit College of BUCIT sa Daraga for the amazing help they give us, as well as TESDA and the schools who offer us the college behind bars. Kasi Sir Alvis, hindi lang po elementarya at high school ang ino-offer namin na educational program para sa ating mga PDL. Meron na rin po kaming college behind bars. Oh. Okay, so kung maliit po na perspective ang titingnan natin, security lang, hanggang dun lang talaga kami sa pagbukas ng mga dorm. Pagbukas ng gate para papasukin yung mga dalaw. But no, because we are a jail officer and we do all these programs, we become social workers. We become teachers because in fact, there are instructional managers, IMs, sa loob ng aming jail na nagtuturo sa ating mga PDL. And then, we also have also to consider the medical team. The nurses, na kada duty talaga kailangan merong nurses na nag-aasikaso ng ating mga PDL. Pag may nagkasakit lang dyan na isa, we have to make sure na ma-address kaagad yung concern ng PDL. Kasi pag yan ay lumala, hindi mahawaan yung ibang nating PDL. Maubos yung jail population. Ganon, we have our own community inside the jail facilities na we have to ensure na hindi lang simply waking up in the morning, yun na. No, Sir Alvis. We have to ensure that they have something to look forward to every day. Otherwise, yun na nga, buryong talaga sinda duman. Nakaano lang, kumbaga, if we're going to look at dun lang sa security, I think it's just a small part. Yes, just pero significant din yun, syempre. Very significant. Hindi naman natin inaano yun. Kaya nga twin mandate humane, safekeeping, and development. Sa mga aplikante, meron na kayong may may idea na kayo. May diba? nakuha ng bonus sa entrance exam. That's really po ma'am, no? That's really amazing. For me, syempre because of hindi pa ako aware sa mga meron din palang ganyan na side when it comes to to the BJMP. Kasi at the same time, I think I'm not sure. I think isa din sa goal ng ating BJMP is ma-reintegrate yung ating mga PDLs pag dumating yung time ng kanilang yung time na sila ay ma-release na. Opo. Is kailangan din na meron silang good foundation. Yes, may natutunan sila sa loob while they're with us. I love that you say that, Sir Alvis, their eventual reintegration. Kasi ibig sabihin you have a perspective din kung ano yung BJMP. No, okay, that's actually a dream of the Community Relations Service. Me bilang information officer at staff ng Community Relations Service ng BJMP is actually our dream to open the eyes and the minds of the community and their hearts as well na ito na mga ginagawa namin sa loob ng kulungan ay hindi para i-judge natin yung mga nasa loob. This is about second chances, giving them the opportunity. Because come to think of it, the last line of defense in fighting crime is going to be us. Bakit? Kinulong. So what's gonna happen next? Pagka walang nagbago sa loob, when they go back, like you say, the eventual reintegration, when they go back to the community, tas wala rin lang naman, sa isa yung ginawa namin mga programa, it's like
they go back to stealing. They go back to selling drugs. Diba? So, mahirap po yung trabaho ng isang BJMP kung tutuusin because it's not about equipment fixing. Tao to, Sir Alvis. Yes. Maybe we have the amazing programs designed to develop them and all, but nasa tao yan. No matter how good yung mga program nandun, pero our prayer is yung mabago na rin talaga. Hindi lang yan ha, yung community natatanggap. Kahit nagbago nga yung PDL, kung pagdating sa community, hindi pa rin sila natatanggap. It's a long journey. That is part of our prayer. And doon din papasok yung aftercare program. Sir Alvis, the aftercare program is nakalaya na yung PDL, pero it's still our mission. Wow. Nakalaya na siya. Kung kaya naming tulungan pa, gagawin po namin yun. Kunyari, meron kaming PDL scholar. O hindi yun kunyari, totoo. Saan galing yung kunyari? Okay. We do our best to extend our help para matapos niya yung pag-aaral niya. Wow, beyond. Or, yes. Beyond talaga, no? Kasi parang ano na rin yun, tulong na rin namin sa kanya. Kaya nga may parte yun ng aftercare program. We cannot do it to all of our PDL, but we make sure we do our best to coordinate with the right people because we cannot do it alone. Wow, nakaka-amaze. Ako po, Ma'am Ruth, I was amazed when you said earlier yung phrase na it's all about second chances. Yes, sir. Wow. I think one of the things na kailangan talaga ng ating mga future jail officers is the heart. Hindi mo yan magagawa kung kung you can't do that unless you have a heart for people and unless you're willing to give second chances. Yes, that's true, to sir. Others. I think it goes beyond the yung mga technicalities. True. Pero nakakatuwa lang, ma'am, no, kasi yung service na ino-offer ng ating BJMP is beyond, I don't know if it's okay to say beyond bars. Okay lang po yun, Sir Alvis. It's really nakakatuwa siya kasi makikita mo at even as you tell stories, nabivisualize ko kung ano yung heart, kung ano yung desire ng BJMP na magawa sa buhay ng ating mga PDL. True. Yun. Sabi po dito ng isa sa ating mga listeners, sabi ni Kuya Raf, si Rafael Magdaong, isa yan sa dream job ko, to teach and care to among people in conflict with the law. They are not who they are because of what they did in the past, but they are special and valued people because they too are created in the image of God. Sabi pa niya, Ma'am Ruth, no? Oh, I love that. Saludo. Nasa comment section ba siya? Yes po, yes. Sabi niya dito, saludo po ako sa mga public servant natin na working sa BJMP. Oh, yun. that is so nice. Aplikante ka ba? Natanong ko lang po, ha. Hello po. Yun. Isa si Kuya Raf sa ating mga broadcast partners. Ay, hello po, Yan. Sir Raf. Okay. And sabi din po dito ni Rowena San Miguel Locinario, thanks, Ma'am Ruth, for the info. My snappiest salute. Okay. Yun. Ay, aplikante to, Sir Alvis. Oh. Feeling ko. And bumabati din sa atin si Ate Mel. Sabi niya dito, good morning, Elvis, and hi kay Ma'am Ruthie de Quiros Manuel. Yun. And ma'am, if you also if you don't I'd like to ask as well, paano po tayo as the public, how can we help not just kumbaga, paano po kami makakapag-participate sa vision ng BJMP when it comes to helping the PDLs? Kasi po, naririnig ko pag nagpo-program po kayo ni Mamel, nagpo-promote tayo ng mga products na gawa ng ating PDL. But more than that, ano pa po yung pwedeng gawin namin as the community, as the public, to help the PDLs and to help BJMP as well achieve their vision? Oh, I love that you asked that, Sir Alvis. No, you can help our PDL by sharing your time,
with them. Mag-i-schedule po tayo. Just in case nang you wanna... Kwento ko lang nung Christmas, there were a number of organizations who spent their Christmas with our PDL. Okay, so parang instead of having their Christmas party, doon sila nag-party with our PDL para mai-share nila yung kanilang blessings. Yun. And you may also, the community may also want to send their help in the educational programs by donating notebooks, ball pens, and then simpleng pagtulong sa pagprint ng aming mga modules. They can help sa ganun. And ito nga, yung nabanggit mo sa livelihood products, napakahalaga kasi it's actually one of the major thing na lagi kong kinakampanya sa community, Sir Alvis, no? Sa pagbili, hiramin ko lang yung linya ng kasamahan ko sa CRS na si J.O. Nelson Palermo Asyal. Okay? Sa pagbili ng produkto ng ating PDL ay katuparan ng kanilang mga pangarap. Wow. Hindi lamang yun. This is actually the community giving dignity to our PDL. Okay? The word itself, dignity, because they are able to have an income in the noble way. Imagine nakakulong ka, pero nag-i-income ka. Nakakulong, pero tumutulong. Because itong mga livelihood products na meron kami, napaka-significant ng meaning nila eh. Ibig sabihin, nagkaroon ka na ng produktong maganda or masarap. In the case of Tabaco City District Jail, pwede kong sabihin, no, they have the bake shop there and the Cafe Zelda. Nakabili ka na ng produkto, nakatulong ka pa sa aming mga PDL kasi ipapadala nila yan sa kanilang mga families. So you see, Sir Alvis, kung sa labas they're stealing or they're selling illegal drugs, sa loob ng BJMP, meron silang noble na trabaho na pwedeng pagkakitaan. Wow. Medyo napapaluhan naman ako doon, Ma'am Ruthie. No? Pero I really see, I mean, just by talking with you, Ma'am Ruthie, you can really, you can see the heart sa ginagawa ng BJMP sa ating mga PDLs. Kumbaga, we help them. And at the same time, even the community has a part in helping the PDLs as well. It's a huge part, Sir Alvis. Yes. Malaking tulong ang pwedeng maibigay ng community, lalong-lalo na sa pagtanggap. Yun. Sabi dito ni BJMP, Region 5 Reformers New Service, shout out po, Team CRSS. Ayun. Yun. Hello, Ozzy and Nikki. And siguro last na lang po, ma'am, no, nakubitin Yes, ang sir. ating kwentuhan ngayong umagang to. Ano po ang inyong message sa ating Kakirians and to the community as well? Siguro to encourage them to touch their hearts at the same time, no? Okay. Yan, go po, Ma'am Ruthie. Sir Alvis, pwede mo nang bumati. Yes, of course, ma'am. Okay. We want to say happy birthday to Doc Ria Esteves Imperial, my classmate from high school. She's one of the few doctors here na may specialization sa pediatric nephrology. Doc Ria, happy birthday from, at saka sa mga kabatch ko sa Aquinas University of Legazpi Science-Oriented High School. Hello po sa inyo. They're actually listening right now. Hello. Ayan. Okay, so my message to the community, siguro sa mga wannabe JO1s mo, mga applicants mo na, no? Yung gusto pong mag-apply, mag-prepare na po kayo. I'm very sure November or December this year, mag-open po ulit kami ng recruitment portal. For the meantime, close na po yung recruitment portal. Pasensya na po, di namin kayo lahat ma-accommodate. Prepare na kayo ng documents nyo para hindi na kayo mahirapan sa, just in case mag-open na kami ulit ng recruitment. Yun. Ngayon naman po, para naman po sa ating mga sa community po, help us make our programs stronger, and we hope that you can open your eyes and your minds to help our PDL in their development and in their renewal. Maganda kasi na naiisip ng mga PDL natin na
hindi lang BJMP yung kasama nila sa pagbabago, na there are still parts of the community that the community is still willing to accept them, that in fact they are part of your reformation. Because tulad ng nasabi ko kanina, no matter how good the programs are, if the community stays closed in their perspective na tanggapin yung pagbabago ng ating mga PDL, I think mahina pa rin yung ating, hindi natin maano yung ating mission. So our goal here as the Community Relations Service staff of the BJMP, it is our prayer na the community continues to support the programs of the BJMP. Which I know that they do naman. Kasi nga, tulad ng mga nakaraan, meron pa magsalita. Yes. Time check, kaya pa. Ay, okay, Sir Alvis, magkakaroon po pala kami ng Women's Month Fund Run, Year 3. Okay, this is actually proof that the community is supporting us. Kasi the past 2 years, the takbo ng kababaihan, takbo para sa kababaihan, yung goal po nito ay mabigyan ng mga programa, developmental programs, livelihood programs sa mga babaeng PDL ng BJMP. So we were able to raise 170,000. Napunta po yun lahat sa ating mga PDL, Sir Alvis. So this year, we hope you can support this activity again. Okay? It's gonna happen on March 21. 3K and 5K category. So, kita-kits po tayo sa Sawangan Park, 5:30 a.m. Ayan. Registration link, nandun po sa aming page. So, please do support the Women's Month takbo para sa kababaihan. Wala pa nga Pebrero, nagpo-promote na. Yes, okay lang po yan, Ma'am Rudy, para maging aware ang ating mga ka-Caryans at mga tagapakinig, no, kung paano sila magsusuporta sa ating BJMP. Yes. Yan. Thank you, Sir Alves. Yun. Sabi din po dito ni Kuya Raf, no, I am currently serving as an IVCF campus missionary in the Calabar Zone and Mimaropa. In one of our leadership camp, we conduct community involvement among juvenile in Cebu City and Davao Region. Looking forward how we can partner in BJMP here in Region 4A and 4B. I will encourage IVCF Bicol to partner with you po. Wow. Oh yes, that's an amazing thing to say. Thank you, sir. We look forward for that po. Yes. And with that, mga ka-Caryans, ayan, so pwede nyo pong for further information, saan po ba sila, Ma'am Ruthie, pwede send ng kanilang messages and questions? Okay, we have our official Facebook page, the BJMP Reformers News Service. Just send us a page. Kami po ang admin doon, DOC. Nandun lang po kami sa linya. Okay, yun lang po. And with that, mga ka-Caryans, samahan niyo po kami as we pray for Ma'am Ruthie sa BJMP Region 5 and sa ating mga kababayan ng mga PDLs. Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po sa umaga pong ito na binigyan niyo po kami ng pagkakataon to have updates regarding sa unang-una po, Lord, sa recruitment process ng PJMP. Lord God, maraming salamat po dahil sa araw pong ito, you've made us aware, Lord God, of another part ng buhay ng ating mga BJMP officers and another side, Lord God, ng mga ginagawa ng ating PDLs, Lord God, to have a noble profession, Lord God, para sila po ay muling ma-reintegrate, Lord God, sa ating community. Lord God, we humbly ask and pray na sa bawat officer po ng BJMP, may you give them the knowledge, the wisdom, the understanding of how to better help our PDLs, Lord God. And we humbly ask and pray, O Lord, na may buksan nyo rin po ang isip at ang puso
ng bawat isang tao sa iba't ibang komunidad, Lord God, so that ma-welcome po nila at bigyan ng second chances ang mga PDL. Lord God, also we lift up the PDLs, Lord God, in our prayers. We humbly ask and pray that may you touch their hearts, may you continue to work in them, Lord God, and naway through the time na magsuspend po sila with the BJMP, we pray, O Lord, naway magkaroon po ng change of heart ang bawat isa, naway magkaroon po ng change of perspective, and Lord God, most of all, naway soon, Lord God, ma-achieve po ng bawat isang BJMP, PDL and community ang isang napakaganda at napakatatag na community. Lord God, all of this we humbly ask and pray and give thanks. In Jesus' mighty name we pray. Amen. At tayo po ay nagbabalik sa ating programang Aranduyog sa Pag-uswag Monday edition. Ma'am Ruth, maraming salamat po for that conversation. Yes po, Sir Alvis. I learned a Pleasure is lot. ours. I learned a lot, and at the same time, yan, sana ang ating mga Kakyerians at tagapakinig ay marami ring natutunan from what you shared to us this morning. Yes, Sir Alvis. Yan. So, nakasama niyo po kami sa programang ito. Ako po si Alvis Ray Aizon, and syempre kasama si Ito po si SJ01 Ruth M. Castor. It's a beautiful day to change lives and build a safer nation. Wow. And syempre nakasama rin natin sa technical side, walang iba kundi si Prinsipe Bob Molo. Susunod na po ang ating programang TNT, Your Lunch Break Cafe, on air.